Ryan, sa dami ng mga nawala ng tirahan at kabuhayan sa Bicol, sapat ba ang pondo ng gobyerno para agad makabangon ng mga ito? Yes, Ella, magandang tanghali. Sa ngayon, tinataya pa ng lokal na pamahalaan ang eksaktong damage ng lahat ng infrastruktura at mga kabuhayan dito sa Bicol Region. Kaya masasabi natin na pinag-aaralan pa ng gobyerno kung papaanong matutulungan at kung sasapat ba ang mga budget ng lokal na pamahalaan o kung kinakailangan nila na humingi ng tulong sa national government para maagapayanan itong ating mga kababayan na nasa lanta ng Bagyong Uwan dito sa Bicol Region. Kaya pagkatapos manalasa ng Bagyong Uwan sa Kabikulan, nag-iwan ito ng matinding pinsala sa infrastruktura, kabuhayan at kabahayan. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin ganap na naibabalik ang supply ng kuryente sa maraming lugar, habang nananatili namang down ang mga telco companies. Batay sa pagsusuma ng Office of Civil Defense Region 5 sa 3 probinsya pa lamang na nakapag-ulat, umabot sa 123,789,000 pesos na ang halaga ng naitalang pinsala sa infrastruktura, kabilang ang mga government buildings, public markets, flood control structures, street lights at iba pang mga pasilidad ng pamahalaan. Samantala, nakapagtala naman ang OCD Bicol ng 6,518 na totally damaged houses at 20,387 na partially damaged, na may kabuuang 26,905 na mga nasirang kabahayan. Umabot naman sa 397,349 na pamilya o 1,414,412 na individual ang naapektuhan ng bagyo. Sa bilang na ito, 239,727 ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Nakapagtala rin ng isang nasawi sa probinsya ng Catanduanes. Sa kasalukuyan, patuloy ang pamimigay ng LGUs at DSWD Bicol ng hot meals at relief goods sa mga nasalanta. Gayunman, kinakailangan pa rin ng dagdag na suporta at interbensyon mula sa national government upang mas mabilis na makabangon ang mga apektadong mamamayan sa rehiyon. Bilang bahagi ng rehabilitasyon, sinimula ng Department of Labor and Employment Region 5 ang pag-aayos ng mga huling detalye para sa pagpapatupad ng tulong panghahanap buhay sa mga displaced at disadvantaged workers o TUPAD program sa Camarines Norte at Catanduanes, nakabilang sa mga pinakamatinding naapektuhan ng bagyo. Ayon kay Imelda Gatinaw, Regional Director ng Dole Bicol, mahigit 160 million ang nakalaang pondo para sa emergency employment sa 2 probinsya. Kabilang dito ang planong bamboo planting project sa mga ilog ng Camarines Norte na makakatulong din sa mga clearing operations. Sa probinsyang ito, nakalaan ng 30 million pesos para sa implementasyon at karagdagang 40 million pesos para sa profiling, habang 60 million pesos naman ang inilaan para sa Catanduanes. Sa oras na maibigay ang notice to proceed, agad na irerehistro ang mga benepisyaryo at ipamimigay ng personal at ipamimigay ang personal protective equipment pagdating ng Biyernes. Target na makapagsimula ang mga benepisyaryo sa Lunes at matanggap ang kanilang payout makalipas ang 10 araw. Plano rin ni Gatinaw na tumungo sa Catanduanes upang personal na ipaabot kay Governor Patrick Asanza ang suporta ng ahensya sa pagpapatupad ng programa na patuloy namang imomonitor ng DOLE hanggang sa buwan ng Disyembre. Ela, sa ngayon, dito sa probinsya ng Camarines Sur ay down pa rin itong elektrisidad. Halos dito ngayon, Naga City pa lang ang merong kuryente, which is 48% pa lang ng Naga City. Ang lahat ng mga munisipyo at ang lahat ng mga city dito sa probinsya ng Camarines Sur ay 0 pa rin pagdating sa kuryente. Kaya nahihirapan yung ating mga kababayan pagdating sa komunikasyon. Ang mga telcos hirap din dahil walang kuryente. Kaya kinakailangan talaga ng ating mga kababayan ng tulong pagdating sa komunikasyon at dito sa pagpapatayo ng kanilang mga tahanan. Yan muna ang latest live mula dito sa Camarines Sur. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol.